guys! Welcome back to our vlog. It's Happy Thursday. It's a weekend again. Malapit ang weekend. Katatapos ko lang ng trabaho. Pagkatapos ko magtrabaho, nag-freshen up ako ng bahay. Naglinis ako ng kwarto namin, punas, vacuum, and konting checking din sa mga business namin, mga pasabay. Then tawag sa Pilipinas to check my mom, ang aming anak. Then tumawag ng husband ko, pauwi na siya. It's already 6 o'clock, masyado pang maliwanag this time. Ang tagal ng gabi ngayon dahil nga halos dumaan na ang spring to winter, spring to summer na tayo. But medyo mainit ngayong araw na to, thankful. Hindi naman siya ganun kainitan kasi yung summer naman dito, I don't know sa ibang states. Pero sa akin kasi, dito sa amin, ay medyo kahit mainit siya, pagdating ng mga itong hapon, medyo malamig siya. So hindi nakakairita talaga. Although may time din talaga na kailangan mo mag-aircon ng buong bahay para hindi ka ma-feel ng init. But actually, okay naman sa akin. Mas gusto ko to, yung parang balance yung init at lamig kasi nga mahina ako sa lamig. But yung summer dito medyo mabilis lang din talaga. May isang buwan lang ng sobrang init, but after onwards, oh my God, pag birthday ko na, ayan, papasok ko naman ng winter, ulan, snow, and everything. So this Thursday, hinintay ko lang si Sweetie, magbe-merienda kami, kalalabas lang din niya ng office, and dumaan siya ng boba kasi napapaibig kami sa boba. Pero I think every month, one time na lang kami nagboboba kasi hindi rin naman siya magganun kaganda sa katawan. So bumili kami ng boba ngayon, sabi ko laki na lang, hati na lang kami. So before ako mag-start ng aming vlog, already afternoon na, gusto ko tong ma-diary kasi ang tagal na nitong nangyari. It's about the graduation of Ate Tambe, last grade 12 niya na hindi nga kami nakauwi. Hindi kami nakauwi dahil hindi namin gusto. Hindi kami nakauwi kasi tinanong din namin yung anak namin kung uuwi kami. And nagsuggest siya na, yun na nga, Christmas na lang kasi may travel nga kami. Yun talaga yung wish niya. Yun yung gusto niya sa birthday gift niya, Christmas gift, and graduation gift. Pag isa na niya. So, hindi talaga kami umuwi. Kasi nung graduation na namang isa, umuwi ako. Kasi yung papa niya is tax season dito sa Amerika, sa office sila. Very busy, kaya ako lang nakauwi. At ang gift naman namin nung nag-travel kami sa Bangkok, Thailand, kaming mag-ina. Eto yun. And this time, yung wish niya, kaming tatlo. So, tamang-tama naman, we got our vacation on December. So, we're planning to go out at mag-schedule ng aming bakasyon or travel namin. First time na kaming tatlo. Sabi ko, gusto ko tong ma-save sa digital diary ko, yung mga clip, video, pictures na nangyari nung graduation niya kasi para sa akin is a big event and achievement to bilang magulang, lalo na ako bilang ina na sa aking lumabas si Ate Tambe. Parang sabi ko nga, ito pala talagang life purpose, why we wake up early in the morning para magtrabaho, planuhin yung buhay, bakit kailangan mag-ipon in the near future, kasi may mga pamilya tayong gusto nating tulungan or maging komportable at maging maayos ang ating buhay. So this time, as a mom, parang figure out ko na talaga na I have a purpose din talaga. Yung matulungan namin yung aming anak to have a good future na sa amin, ito talaga yung pwede namin maipamana sa kanya at may pagmalaki namin na na-e-effortan talaga namin siya. Siguro at about years talaga for discipline na bakit kailangan mo mag-focus, mag-ipon. Hindi mo naman kailangan ng sobrang daming pera or mayaman ka talaga or you have a lot of investment and to be comfortable. Hindi Alam mo yung maging comfortable ka and preparing for something na hindi ka nangangarag, hindi ka nangingin problema, hindi ka tatakbo kahit saan-saan. For me, it's fine kasi hindi rin ako mahilig sumabay sa mga agos ng iba. As long as kung anong meron kami, kontento kami, na kaya ng mga katawan namin, na I never push myself na pagudin dahil si ganito, merong ganito, dapat meron tayong ganito, dahil nandito tayo sa Amerika, dahil okay ang sahod natin, dapat ganito tayo. Parang for me, mas naging mature ako na i-lesser ang pag-iisip ng ganun. Kaya siguro I less people na masyadong nakakausap. Although, I love to receive some opinions from other people. Wala namang masama doon. But, kayo at kayo pa rin ang gagawa ng buhay ninyo. Kayo mag-asawa ang mag-uusap ng maayos. Kung ano ikabubuti.
ng iyong pamilya. So this time, we're really so proud na best achievement namin this year 2026 na kahit malayo kami, kahit LDR yung family namin, hindi man the best, marami pa rin pagsubok, hindi kami perfect parents. And I know yung anak din namin ay kahit better siya, syempre, alam mo yon, marami ding mga pagsubok, pero strong enough through prayers, yung pagsimba-simba namin every Sunday to ask forgiveness, guidance, talagang nakutulong talaga to para have a good family din talaga. So I know gusto ko mapanood to ni Ate Tambe sooner na talagang sobrang iniporta namin siya kung anong klaseng pamilya ang meron kami. Hindi ko naman sinasabing todo perfect din talaga, but for me it's a blessing. It's the best for me na kahit magkakalayo kami, naayos namin ang lahat at natataguyod namin ang lahat. So yun lang guys, gusto ko i-share sa inyo kung paano yung preparations of college of Ate Tambe, kasi gusto ko mabalikan namin to pagtanda namin na talagang grabe talaga. Bilang nanay na lumabas sa akin si Tambe, parang nakita ko talaga na ay, ang sarap talaga maging babae, ang sarap talagang maging ina. Parang for me is also fulfillment all my sacrifices, na syempre tao lang din tayo, minsan napapagod din tayo, pero pag may mga ganitong achievement and happiness and mga gift na ganito, parang lahat yun napapawi, parang mas todo ka pang magsisipag, todo mo pang itataguyod na maging maayos yung buhay ninyo because you have a good inspirations. Lalo na yung anak namin, napakabait, napakasimple, napakatalino, napakaganda, napaka-talented. Hindi ko naman sinasabing todo perfect, no, but as a mom, as LDR, lagi akong takot. But kahit wala ako physically, 24/7 naman, I text her, nagbi-video call kami. We always share each other. Pero syempre, we put respect and boundaries sa isa't isa. Hindi porket maluwag kami, hindi porket barkadas and friends kami, ay talagang wala na kaming respetuhan sa isa't isa. But due to our dinner and merienda, it's ready. We have this one fishbowl and boba. That's it, guys. Let's go. We're watching Ayo. Guys, tuloy na natin yung kwentuhan natin about sa ating story. Napaka-short lang ito about dun sa naging nangyari sa graduation ni Ate Tambe and preparations niya on college. Habang ako ay nagpe-prepare din ng mga ilang pasalubong namin for Christmas, mga gift and pasalubong. This is only for our family. Sa mga friends and relatives namin, actually nakapack na at ready na to pick up na rin siya. I think magbubuo pa kami ng 1 to 2 bags kasi pinaghiwalay namin yung mga pagkain, ilang pasalubong, at saka yung mga ilang things na binili kong gamit para sa sala, sa kusina, para hindi sila magkakahalo at organize. I think July or August aalis na sila, para November at before December nasa Pilipinas na sila. Yun. So para yung nasa maleta namin konti na lang. Yung mga ganitong lotion na nabibili ko ay nag-separate rin ako ng mga ilang pasalubong, and then bumibili talaga ako ng parang sa pasabay business ko. Ganito ako mag-pack at mag-organize sa mga orders para pagdating sa Pilipinas kay na mami, kina Ate Hazel, very organized, mabilis nilang ma-distribute kapag pipick upin or i-JRS sa Pilipinas. But itong mga to ay halos pasalubong ko. Wala pang mga pangalan to, nag-extra lang budget ako na baka may pumunta or something, at least yung mga extra pasalubong or Christmas gift tayong naka-ready. Kung wala naman, pwede ko na tong ilagay sa aming tindahan at alam mo yon, i-make it prepare. Hindi naman sila ganun kamamahalin, but maganda talaga on budget din. Marami din talaga tayong makikita dyan sa mga Ross, Burlington, TJ Maxx, Marshall, sa mga Dollar Tree na pwede nating ipagtinda or ipasalubong, ipamasko, lalo na kapag may mga sale. Lalo na ngayong Independence Day dito sa Amerika, yung Bath and Body, every year nagkakaroon yun. So,
bumibili ako ng mga ilang paninda, ilang pwede ipasalubong kasi baksak preso sila at marami rin nagpapasabay sa akin nun. Pero mas marami nagpapasabay sa akin ng Victoria's Secret. So yun talagang marami siguro akong bibilhin para at least makabalik man kami na Amerika, may stock pa kami. Kasi yung dumating sa aming 2 box na puros Victoria din, may mga pasabay din, saka naglagay kami sa mini store namin, naubos na agad siya. So, ito yung ganito ako mag-pack din ng mga pasalubong. Yung ibang pwedeng mabuksan, nilalagyan ko ng tape para safe din siya sa cargo box. Yan. Balik na tayo kay Ate Tambe. Si Ate Tambi din ay marami na kaming binibili ng papa niya ng mga pasalubong. Alam mo ate, ang aking anak ang hindi pala hingi. Napakatipid niya mag-wish. Yung importanteng gusto lang niya kahit sa budget or something. Kasi mas gusto rin niya talagang siya nag-shopping. Hindi naman niya sinasabi or hindi naman niya na-appreciate yung mga binibili namin. Na-appreciate niya, natutuwa siya, na-exciting siya. Pero mas gusto niya na siya na lang kasi nahihiya daw siya sa amin. But these days, inuutay-utay ko na siyang bilhan kung anong meron ako, ano yung uso, ano yung bago. Binibilhan ko siya para sa ganun, hindi na rin siya magsha-shopping doon. At ito namang lahat na to, ay tuwing bumibili ako, binibidyo call ko sa kanya, pinipicture ko, kinikwento ko at sinasabi ko sa kanya at na-approve niya at na-excite naman siya. So, dahil magdadalaga na siya, nauso nga yung mga pimple patch na ganito. Actually, may tinda ako nito sa store namin sa Pinas. Kinukuha niya. So, sabi ko, sige, bibilhan kita para at least meron ka. Nag-start na rin siyang mag-makeup. Ang ganda niya tuwing umaalis siya, kagaya ng enrollment niya. Nagme-makeup na siya ng light. So, sabi ko, gamitin mo to kasi pag mag-makeup ka, mahaba yung hair mo, pwede tong to prepare. So, ako meron din ako niyan. So, ito naman para sa hand sanitizer, pareho rin kami may ganito para magamit niya sa school, para lagi siyang may alcohol or sanitizer. I think yung pamangking ko din, Ate Tambe, binigyan ko rin sila ng mga ganitong makeup para pag may mga parties or pagpasok mo na sa alam nila sa school, alam mo pag college, pwede tayo mag-ayos ng konti. Meron din ito sa aking pasabay, nagtitinda rin ako for Christmas. So lahat yan ay piniprepare ko with ate. Then, nabilhan din namin siya ng bag. Si Ate Tamde, very classic sa bag. Nautica ito. Sa naughty bag. Marami rin akong tindang ganito. So, gusto niya daw black para pwede rin niyang pangsimba, panglabas, or pwede rin niyang papunta sa school. I think bibilhan ko pa siya. Gustong-gusto niya nung Kate Spade or yung curl na bago ngayon. Baka bilang ko pa siya ng 2 bag para meron siyang sagitan. At baka bilang ko siya nung Puma or Reebok na medyo malaki kasi swimming yung kanyang PE ngayon para lahat ng gamit niya nandun. But actually meron na siya, nakapag-order na siya, pero gusto ko siyang extrahan para palit-palit yung gamit niya. Kasi nung college ako, nagtitipid talaga ako ng baong ko, bumibili talaga ako ng mga magagandang bag. Hindi ganun kamurahan, pero gusto ko marami akong palitan. Mas na-excite akong pumasok. Ayan. Tapos, bumili kami ng mga panindang relo. Tinanong din namin siya kung gusto niya. Si Ate Tambi ay very classic magrelo. Parang silver or gold. Napakadala niya mag-gold. Parang silver to black lang palaging palitan niya. Pero sabi ko, dapat may extra gold ka para pag may mga party ka. So, gusto niya daw itong relong to. So, binili siya ng papa niya. Pasalubong na rin namin sa kanya. Lahat ng mga damit ni Ate Tambi ay napak ko na. Dahil nga meron kaming first family travel, lahat ng gagamitin niya, winter yung pupuntahan namin. Ito mga to na pang winter ay outfit niya for almost 5 days. But actually gusto rin pa rin niya mag-shopping daw sa SM or sa Lazada. Okay lang yun, may budget naman siya. Kung gusto niyang i-mix and match yung dadalhin niya. But this time, okay lang mga to kasi pag nagbakasyon siya dito sa Amerika ng winter, at least may mga damit na siyang pwedeng gamitin. So last year pa namin to inutay-utay bilhin. At sabi ko nga sa inyo, gada bumibili ako ng mga damit niya, lagi namin siyang tinitext, pinipicturean, or tinatawagan to approve kung gusto niya. Kasi nga, magkaiba kami ni Ate Tambe ng gusto. Very simple siya, very classic. Wala siyang masyadong arte. Even though nagko-colorful siya,
napakadalang, napakasimple lang yung mag-outfit, more parang Korean style, yung mga polo, maluluwag na pants, kasi yun nga yung uso sa mga kabataan ngayon. So ako naman, as long as gusto niya, komportable siya, hindi naman siya badoy, so akin okay din naman, hindi ko siya pinakikialaman kasi trusted ako sa kanya kung ano yung gusto niya kasi magkaiba naman kami ng generation. So this one, ito ay mga panglamig talaga, iba't iba to. Meron to sa Target, meron sa Zara. Most of them is Zara. Kasi nga nung nag-sale na Zara ng January, ang daming jacket. So tinawagan ko agad siya. And mas gusto niya yung mga ganun, medyo maluluwag. Korean style. Meron din ito sa, yun nga, TJ Maxx. Meron din sa Lacoste kasi na nag-outlet mall kami. And meron din sa Polo. So ito yung mga gusto niya talaga. So ganito siya, yung parang sinilled namin siya kahit ilalagay na namin siya sa cargo. Hindi namin siya dadalhin sa maleta natin kasi limited ang maleta namin. So, ito ika-cargo na namin and soon paalisin na namin para at least pagdating namin lahat ng kailangan at gamit pasalubong namin ay nasa Pilipinas. Ang dami kong na-share. Ito naman is around with Sweetie. Sa aking asawa, halos pareho kaming nag-advance ng mamili ng mga gamit namin, mga gagamitin for Christmas, mga lakad, at yung travel namin. Para sa ganun, naka-prepare na kami, hindi na kami mangangarag, hindi na kami gagastos, earliest pala, na-prepare na namin. I don't know kung ganun din kayo, kasi ako, I always 1 year to prepare, or 2 years to prepare kung alam namin magbabakasyon or may pupuntahan, lalo na yung mga pwedeng i-budget or gastusin. Hindi naman tayo umuwi para magkabongga, magpakagastos, magpakalustay. Hindi tayo uuwi para lahat ng pinagpagoda natin ay mawawala. Kailangan lang natin i-focus, pagplanuhan, ipag-budget at kung ano lang talaga yung kaya natin. Hindi tayo uuwi dahil para magpa-party at magpakabongga at pagbalik natin nga tayo at hirap na naman nating bawiin lahat ng pinaghirapan natin. So as OFW, uuwi tayo kasi gusto nating magpahinga, gusto nating makasama ang mga family, friends, relatives natin for Christmas at New Year na pwede naman nating idaos ng very simple, masaya, kung ano lang yung kaya, ano lang yung pwedeng pagsaluhan, ano lang yung pwedeng pasyalan, yun lang po. Yun. Kasi may konti tayong handa, may konti tayong regalo, kasi pagkasama na lang yung pamilya, sobrang saya na. And yung makapagpahinga ka before ka uli bumalik sa reality at magtrabaho ka ulit. So lahat yon binabudget namin, hindi kami nagpapakasasa na gastusin lahat at all of the sudden nakanganga ka. Hindi po ganun Iba na kasi ang buhay ngayon, napakahirap. Kailangan sa bawat paghihirap natin ay may mga resulta at bunga tayo. Pero depende nga po yun sa klase ng trabaho or pamumuhay or pag-uusap ninyong mag-asawa. Yun. Dami ko naman na-share. Eto naman kay Mami, iniipunan ko siya ng request niya. Mami rin naman ang mami ko hindi mahilig sa mga pasalubong. Yung mga maliliit na things lang yung gusto niya, mas na-appreciate niya. Pero dahil nga mahilig ako mag-shopping ng mga damit, so kapag may mga sale, binibilhan ko talaga siya ng mga blouses, bags, kasi nga pag siya ay lumalabas, siya ay may get together with their friends, may activity siya with best friends, lalo na meron silang isang samahan doon. Tapos pa nagsisimba siya time to time or nagpapacheck up sila, gusto ko naman presentable pa rin yung mami ko. Even though siya na may mahilig pa rin mag-shopping sa mall, time to time, every month. Dahil nga si mami may extra pension naman, may ipon naman siya at nabibigyan ko rin naman siya monthly ng budget, sila ni daddy. So nakakapag-shopping siya, nakakabili siya ng sapatos, ang dami. So ang mami ko talaga kahit nasa bahay, kahit nagtitinda lang siya sa mini shop namin, gusto niya presentable at maayos siya. At natutuwa naman ako kasi at least nakikita ko pa rin kung gaano niya inaalagaan, pinapahalagaan yung sarili niya. So, nag-enjoy siya doon. So, si mami kasi every 1 month, merong pumupunta sa amin, nagmamanicure, kinukulayan siya ng hair, minamasad sila. Ayan talaga yung pamper time talaga ni na mami. And for me, happy ako kasi nare-relax din talaga sila. It's about time to reward din ang mga ganong maliliit na bagay na makakapagpasaya sa ating mga magulang. So, lagi siya nag-request ng mga manicure na ganito. So, tuwing pumupunta ako ng Dollar Tree, or pumupunta ako ng Ross, Burlington, may mga ganitong maliliit, binibilhan ko siya. So, yun. And plano ko rin na
regaluhan yung nagmamanicure kay mami for simple thank you sa every month yung pag-aalaga kay mami, kay daddy. Kasi si daddy doon na rin nagpapalinis ng kuko, nagpapamanicure para fresh naman sila. So kahit malayo mga magulang ko, I make sure na okay, komportable sila at maayos sila, diba? Hindi naman kailangan paggastusan or pagkabonggahan. Kailangan yung tama lang, chill lang, kontento lang, at happy ang lahat. Ang dami kong sinabi pero hindi ko pa naikwento yung kay Ate Tambe na graduation niya. Ayun. So, hindi nga kami nakauwi kasi nga request niya na sa Pasko na lang. So, another things, okay lang din naman. Pero, after that, nandun naman kami sa graduation niya. Gusto kong pasalamatan yung mami ni Dimple, best friend niya na teacher sa Sacre. Sa lahat ng teacher ng Sacre po, maraming salamat and God bless po sa inyo. Naging maayos, masaya ang graduation nila. At nakita ko naman yung anak ko pag-akyat ng stage. Natanggap niya lahat ng mga awards niya. May honor din po siya. Sobra akong naiyak kami ng papa niya. Kasi nga parang best achievement namin to. Parang alam mo yun, parang yun talaga pala yung reason kung bakit kailangan mong ilaban ang buhay. Kailangan magtrabaho, kailangan mong mag-ipon, kailangan mong organize. Kasi pag mga nakita mo na lahat ang pinagpagudan mo sa simpleng ganito, ay talagang mapapawaw ka at masasabi kang God is good all the time talaga. Ang galing kasi ngayon parang konting hinga na lang, ilang years na lang sa Ate Tambe ay magtatrabaho na, ibang chapter na naman yung gagawin niya na nandun talaga yung support system ng family, lalo na ang parents or lalo na akong mommy. Kasi syempre yung mommy ang madalas nakakausap ng anak, pero sa aming dalawa, si papa niya ang more than ask na ng advice pagdating sa edukasyon or sa mga courses sa mga school na gusto niya. Kasi yung papa niya nag-aral sa Manila. So, nakakatuwa kasi dito pa lang parang nakita talaga namin na ang swerte-swerte namin bilang LDR or malayo kaming magulang or OFW magulang kasi nakita namin yung bunga lahat ng paghihirap namin. Masaya ang maging ina, masaya din na maging parents, maging alam mo yon parang lahat sulit, lahat ng ginagawa mo may purpose, di ba? Hindi naman porket alam mo yung parang nagtatrabaho ka lang just because gusto mo lang paghandaan yung pagtanda mo at hindi mo iasa sa iba. Parang for me, hindi rin pala ganun kagandahan. Maganda rin pala yung everyday life na pinagtatrabahuhan mo. Lahat yun may purpose. But although, you need to save and you need to prepare on the future. Tama din naman yun. Diba? Habang bata pa, habang may trabaho, habang malakas pa. But it's only my experience na every time pala you move na pagising mo at may pamilya ka talaga is the purpose talaga. Ang sarap sa pakiramdam that you build a family, then nakikita nyo na lahat ng paghihirap ninyo at nakikita nyo na talaga yung mga resulta. So parang mas nare-relax ka, mas masaya ka at naramdaman mo talagang you're blessed din talaga. So the second thought is hindi siya mag-aaral sa Manila, hindi kami naging mahigpit sa kanya. Kami yung magulang na pinapakinggan yung opinion at suggestion ng aming anak dahil alam namin na may isip na rin siya, may desisyon na rin siya, aware na siya sa lahat, alam na ang tama at mali. But sinabi namin na gusto namin yung safetyness niya. Sa nangyayari sa mundo, nakakatakot, nandyan yung baha, lindol, gera, kung ano nangyayari, di ba? So, hindi kami madamot ng papa niya kung ano maging desisyon niya, pinakinggan namin siya. So, kami ng lola't lola niya, kami mag-asawa, sina Ate Hazel, pinakinggan namin kung ano ang pangarap at plano niya. So, nung nilatag namin yun, pinag-usapan naming mahusay, nagbigay kami ng kanya-kanyang opinion, at after that, pinag-decide din namin siya or nag-decide kami kung ano ang nararapat para lahat ay may peace of mind. So, nag-update siya sa Manila, nag-exam siya sa Manila. I think they go to Ateneo or LaSalle, then UST. Nakapasa po siya. Happy ako kasi ang anak ko ay very focused sa pag-aaral. And I'm so proud na talagang matalino si Ate Tambe. So lahat po yun ay naipasa niya. Kahit sa Batangas, nag-apply siya. At talaga namang wala po akong masabi sa kanya. Wala akong naging problema pagdating sa pag-aaral sa kanya, kahit sa school niya, kahit sa mga friends niya, kahit sa mga teachers niya. I'm really proud to my daughter talaga. Kasi lumaki siya ng maayos, may takot sa Diyos, aware siya sa lahat.
And hindi ko sinasabing sobrang perfect ni Ate Tambe. Syempre may pag-uugali siya, may pagbabago, tumatanda na. Pero nakita ko yung disiplina niya at paano niya i-handle ang lahat. Kaya alam kong focus at maganda yung kinaratingan niya. So hindi ko sinasabing sobrang perfect family kami, perfect parents, no? But you know, we're so very proud of it na kakaiba talaga. Ito ay sinasave ko sa digital diary ko. Dahil yun talaga yung totoo, yun talagang nararamdaman ko, at yun talaga ang totoong nangyari sa buhay namin. Sinisave ko to para may babalikan kami, may compare ko with soon na sa anak namin na ganito ka namin pinalaki, ano man ang pinagdaanan, God is good kasi naayos, na-focus lahat, naging, alam mo yun, very comfortable lahat. So after onwards, nag-decide na siya na sa Lucena na siya mag-aaral. Maraming dahilan kaming nilatag sa kanya. Natutuwa ako kasi ang anak namin ay hindi nagtatanim ng galit, hindi nagtatampo. Kaya I'm so proud to my parents. Physically, wala man kami, pero maganda talaga ang pagpapalaki nila kay Ate Tambe. So talagang nag-decide din siya na sa Lucena, siya ay mag-aaral doon at I think architect ba siya or engineer about doon. Magaling siya mag-drawing, very talented talaga siya. So, I'm really so proud to ate kung ano man ang course na magbibigay magandang buhay sa kanya in the near future. Nandito lang kami ng pamilya niya, lalo na kami ng papa niya. So, dumating na po ang panahon para siya ay mag-enroll. Sinamahan siya ni Mami at ni Ate Hazel. Thank you so much, Ate Hazel. They're very supportive ka sa aking anak. Na talagang titang-tita ka na ni Tambelina. Thank you so much, Ate. I love ya. Ganun din si na Mami at Daddy na palagi mong inaalagaan, inaalalayan. Maraming salamat. So, ito yung mga pictures. Ayan, ilang beses silang bumalik doon. Nakuha niya na yung kanyang schedule. Binigay na rin niya sa amin ang timings niya. And medyo magaan ngayon. Siyempre, pag college, medyo magaan yung oras. Kaya alam ko na mas more than makakapag-focus siya sa pag-aaral niya at may konting pahinga yung katawan niya. So, yun nga, after that, ay bilang nanay, ako'y very organized talaga. Last year pa lang, kami ay nag-open up na mag-asawa, kung ano mga plano namin sa college ni Ate Tambe. Ito lahat ay pinipare namin, pinag-usapan, pinag-budgetan. At alam namin na gusto namin siyang mabigyan ng magandang buhay. At ito talagang isang pwedeng maipamana namin sa kanya. So ako talaga very organized ako. So I have a small book to Ate Tambe. Gusto ko maging organized. Wala mang perfect, pero pwede nating i-organize para chill tayo at hindi tayo nalilito. I don't know if some of their parents is like me. For me, nakaka-help talaga to. Kaya talagang gusto ko tong ma-share na baka makapulot kayo ng idea sa mga OFW momshi. Kasi alam kong maraming makaka-relate sa akin. Kasi ang hirap malayo sa ating anak. Lalo na tayong mga nanay. So, I think sinulat ko lahat. Then, after that, nag-meeting kami ng aming anak na Ate Tambe. Kung anong kailangan niya, anong kailangang i-budget, and all the way, and on tuition. So, nung nakita na namin yung tuition, talagang kakaiba na ang college. So, kailangan talaga nating maghigpit ng sunturon kasi sa kakaiba talaga ang gastos. Pero sabi nga, ay gagawin namin to para mabigyan siya ng magandang kinabukasan. Sulit naman kasi matalino si Ate Tambe, mabait, maganda, madasalin. Alam mo yun, very responsible na bata. At ang gusto ko sa kanya, sobrang tipid niya at natuto na siyang mag-ipon. High school pa lang siya. Tuwing binibigyan namin siya ng budget, hindi ko sa binubuhat yung bangko ng sariling anak ko. No? Sinishare ko lang to kasi nga, for me, ang layo ko sa anak ko eh. Si Mami at si Daddy at si Ate Hazel ang nakakapansin doon at kinikwento nila sa akin. At nakikita ko yun sa anak ko kasi she's very honest. Kinikwento niya sa akin. Matipid talaga siya. Kasi pag may gusto siya, pinag-iipunan niya. At pinag-iisipan niya talaga kung bibilhin niya. Hindi ko kagaya, nung bata ako, gusto ko talaga kapag may budget ako, gusto ko may maganda akong sapatos. Gusto ko maganda akong damit. Although kaya naman akong ibili ni Mami. Pero gusto ko kasi every week, nung college ako, maganda ang bag ko. Kasi ang daming mura sa Lucena. Alam mo yun. At mura pa noong mga panahon na yun. So, this time, nakita ko yung anak ko, alam ko lang kung ano yung gusto niyang bilhin at ano lang yung kailangan niya. So, nakakatuwa kasi napag-aralan niya yung bagay na yun. Kasi sabi niya sa akin, last tinext niya ako. I don't know kung mahahanap ko pa or may screenshot ko dito. Sabi niya sa akin,
kailangan talaga mami magtipid. Kasi, alam ko na nahihirapan din kayo ni Papa. Tao din kayo at napapagod din kayo. Nakakatuwa kasi sa panahong ito, yung mga anak natin nakakapag-isip na ng ganun. 'Di ba? Naiisip pa nila na ang magulang nila ay hindi gumigising sa umaga para lang mag-chill. Kung hindi magpakahirap at mag-ipon para mabigyan sila ng magandang kinabukasan. Sabi nga ng iba, swerte ko daw kasi kahit malayo ako at mula bata si Tambe ay nasa abroad kami, ay ganun si Ate Tambe. So sabi ko naman, yes, I'm so thankful. Lagi ko yung pinagdadasal. Tuwing sumisimba ako, niluluhod ko yan, ninunubina ko yan. Ganon din sa aking mga magulang na maging malakas pa sila. Na talaga nagpapasalamat ako sa kanila sa hirap nila sa aming mag-iina. Diba? So, yun nga, nakita ko talaga kung gaano siya kabuti. Kasi nung nag-usap na kami, nag-meeting na kami kung kailangan ng ganito, paano idadaw ng tuition, paano yung ganito, anong kailangan, sapatos, damit, uniform, and computations of baon, syempre yung pamasahe, merienda, whatsoever, sinasama ko yun. Para akong accounting, nilalagay ko talaga para organize ako para every month alam ko kung ano mapapapunta sa kanya, anong pwedeng maisave ko sa kanya, or anong emergency fund ni Ate Tambe sa pag-aaral. For me, sinishare ko to sa inyo mga momshi para kahit madami tayong anak, very organized. Alam na agad natin malayo pa, handa pa lang din tayo. Pero sabi nga, iba't iba naman tayo. This is only my days, my experience, and my opinion na gusto kong ma-share sa inyo, diba? So, first page ko, una naming ginawa is dahil nga si Ate Tambe ay may sarili niyang account, may sarili na siyang bank account, ay nakakatuwa kasi tuwing may sobrang baon si Ate Tambe, sinesave niya talaga yun sa bangko. Dinisiplina niya yung sarili niya na gusto niya every month, meron siyang nasa-save kahit papano. At tinuruan din siya ng lolo't lola niya noon. So nakakatuwa. Kasi talagang, alam mo yun, yung last nung graduation niya, share ko lang to, no? Dahil sobra talaga akong proud kay Ate Tambe. Kasi magkaiba nga kami, nung bata talaga kami. So, ang sarap i-save nito. Pag napanood niya ito, talagang makikita niya sobrang proud kami sa kanya kahit napakalayo namin. Gusto niya bumili ng bike. So, sabi ko, ba't ka pa magbabike? Dalaga ka na. Pero sabi niya, gusto ko kasi mag-explore, parang maging exercise ko na yon. Hindi kasi siya palawis, talagang bata. So, sabi ko, sige, hintayin mo yung time kasi ang daming gastos, nag-graduate ka pa, nag-birthday ka pa, kahit alam kong kaya ko siyang ibili, pero pinapakita ko doon yung pagkamami ko at pagka-discipline ko sa kanya na hindi porket may pera at hindi porket kaya, go na tayo. Hindi palaging ganun ang buhay, no? Uunahin ang dapat, uunahin ang priority, syempre. Sasabi niya, hindi okay na. Hindi ko na, kumbaga ang sa kanya ay ask your permission kung payag kayo ni Papa. So nag-text siya sa Papa niya, nag-ask siya sa lola at lola niya, kay Ate Hazel, sa akin, kaming lahat, nag-decide. Sabi ko okay lang, tapos sabi ni Ate Hazel, sasamahan ka namin para safe ka. Syempre babae siya, ayoko na mag-bike siya kung saan-saan, no. So, sabi niya ako ang bibili kasi nakapag-ipon po ako. Parang, parang, graduation gift niya. So, natuwa talaga ako. Kasi, alam mo yun yung parang batang pipilitin ka na bumili, kailangan ko ito, i-rewards mo ako ng ganito. Hindi. Talagang pinaghandaan doon niya ng isang taon mag-ipon galing sa baon niya para matupad yung gusto niyang buy. So, ako naman, sinamahan siya ni Ate Hazel. Thank you so much, Ate Hazel. Nakabili naman siyang magandang bike. After onwards, binayaran ko din siya. Pinakita ko lang sa kanya na kailangan mong matutong maghintay. Hindi lahat ng gusto, kahit alam mong bago kang sweldo, kahit alam mong may extra ka, you go for it. Hindi porkat iisang anak ka, todo bigay. Kaya alam mo dapat ang limitasyon at halaga ng buhay. Not all the time is Pasko at not all the time is okay. Kasi lahat ng tao na nagtatrabaho, napapagod din yan. May mga priorities din yan. So, at least bata pa lang siya, alam niya paano talaga mag-handle ng pera. And I'm really so proud to my mom kasi ginay niya talaga si Ate Tambe na kailangan magtabi. Kasi kung halimbawa wala kami, not on wood, at least meron siyang nakahanda at pwede siyang makasolve. Yun. So, isa yun sa very proud ko as OFW kasi nagiging katuwang ko yung anak kong mag-ipon,
nakatuwang ko siya na pag may gusto siya, hindi niya palaging inaasa sa magulang niya. Hindi sa pinagdadamutan ko siya, hindi sa hindi ko kayang ibigay, pero dapat lahat may limited. Dapat lahat may boundaries. Hindi porket comfortable ka at okay ka, go ka na. Eh, paano naman yung bukas, diba? So, yun. And, eto na yung second. Nag-start na kami mag-tuition, nagbayad na, binigay ko na ang tama, computation, napag-usapan na namin ng kanyang papa, magkano yung baon, magkano yung separate ng pamasahe, para at least comfortable siyang papasok, na mayroon siyang baon, may pamasahe, may pangmerienda, and inextrahan ko siya with Saturday and Sunday. Kasi malay mo, lalabas sila magkakaibigan, may mga project siya, or sisimba nga siya kasi nagko-choir siya o kumakanta siya sa simbahan. So, ganun ako ka luwag na mami, pero lagi yung may boundaries and may discipline. Hindi todo, pero alam kong sapat, alam ko na comfortable siya at hindi siya magigipit. Yun. Tapos sabi ko, kapag may tuwing kailangan, ite-text ako ahead para ma-prepare. Hindi basta-basta on the spot, sasabihin mo agad. Pero ako, I'll always to prepare to Ate Tambe. May emergency fund akong ginagawa para pag kailangan ng project, may pupuntahan, may babayaran, at least may paghuhugutan, may suporta. Kailangan gawin natin yung mga mamshi kasi syempre OFW tayo, nasa ibang bansa tayo, wala rin tayong pwedeng takbuhan, wala rin tayong pwedeng asahan. So, kailangan talaga, you have to prepare. At ito nga yung sinasabi ko na kapag may gusto akong bilhin, sinasyaga ko yung sarili ko, itinatabi ko muna. At pag alam ko ng maluwag, saka ako gumagalaw. Kasi iba rin yung isang click meron, tapos ngarag ako saka pupunta. And ayoko rin sometimes mag-ask ng help. Nahihiya ako. But you know, sometimes wala namang masamang mag-ask ng help kung talagang nangangailangan ka, diba? It depends upon the situation. But for me, ayoko talaga, nahiya ako. But you know, sa dami ko rin napagdaanan, parang I've been a lot of lesson or learn na dapat talaga, alam mo yon, very comfortable. Next naman, ang kanyang uniform. Ayan na, chika-chika na. Mahal na pala ang uniform ngayon. Isang blouse, 1,000 na lang or ganito. So, natapos na kami. After that, very tipid naman si Ate Tambe kasi they have a nice shoes pa naman or may nabili daw siyang shoes. Hindi na siya bibili. So, check. Check na naman yan. Sa mga bags, I think umorder na lang siya sa Lazada. Binigyan ko na lang siya ng budget. Kasi very simple lang din naman yung gusto niya. So, ano naman? Ito na si Sweetie. Nakatayo kasi dumaan si Sweetie, kinuha niya yung tubigan niya. Okay. So, sa bag naman, hindi siya masyadong maarte. Tumingin daw siya sa SM, like that. So, surprisingly, bibilhan ko na lang siya ng magagandang bag dito na pampasok. But I think I buy 2 bags para sa pampi niya or normal na gagamitin niya. Hindi ko na kinikwento sa kanya kasi pag nagsasabi ako ng ganun, wag na mami, tipid ka, ganun. But dahil college naman siya and I'm so excited at minsan lang din naman ako umuwi, gusto kong ma-surprise sa madaming pasalubong anak ko. Yun. Kasi pagdating sa pag-aaral, hindi ako masyadong madamot sa ganun. Maluwag ako as long as ito'y makakabuti sa kanya. And, ano pa ba? Second, sa lahat ng mga gamit niya, sinamahan din siya ni Ate Hazel. Thank you so much, Ate Hazel. Ang dami ko ng abala. Na pumunta ng SM, bumili na siya ng mga ilang gamit na ballpens. Dahil nga siya ay, Papa, engineer ba siya, architect? Architect ba siya? Architect. Anak ko na, hindi ko pa. Architect siya, iba't ibang signs of ball pen. Pero dahil nga, ininit pa niya yung mga professor niya or mga teachers niya, so wala pang complete things. So tinabi pa namin at binudget pa namin mga notebooks, libro, mga iba pa niyang gagamitin para doon. So check na doon. Check na yon. After that, they need a new laptop. So, ang papa niya ay medyo nakapag-adjust na. Siya nag-voluntary na siya na lang ang bibili ng laptop. So, for me, okay din naman. Sabi ko, sige. But, meron kasi sa architect na table na parang screenshot ko na lang. Kailangan kong bilhin yan. So, sabi ko, ako na lang bibili yan.
And naka-prepare na yung budget niyan. Matagal pa. Kasi last year, marami na kaming sinurge na kailangan. So talagang pinaghandaan ko. Kahit gusto kong may bilhin, pero kinikipit ko talaga kasi gusto kong ibigay yung medyo comfortable, yung talagang comfortable ng pag-aaral niya, na tapusin ang kailangan para smooth na lang, para baon na lang, at para tuition na lang yung gagawin, diba? So, na-check na namin. Yun. So, everything is well, everything is prepared, kahit yung magiging baon niya sa June 13 yata, or July 13 or July 15, almost prepare na, na-prepare ko na. And then, ang nakakatuwa kasi dito, nung kami nagbabudgetan na mag-ina, sinabi niya sa akin na, Mami, huwag ka masyadong magbigay ng pambili ng gamit kasi may naipon ako, hahatian kita ng pambili ng gamit. Diba nakakatuwa? Nakakataba ng puso na yung anak mo talaga ay yung pag-aaral din niya, nag-iipon siya at nagtitipid para share kami, para hindi daw kami mag-isip ng papa niya. So, I really proud to Ate Tambe, kaya idinodocument ko to kasi ay nako, hindi ko masabing perfect mom or best mom ako, pero sa pag-uugali niya at sa naging paligid niya ay talagang more of discipline siya at alam niya talaga ang kahalagahan ng buhay. So, nakakatuwa kasi talagang may ka-share ka na, 'di ba? May kaduktong ka na. So, yun ang mga actually prepare talaga namin. And kailangan din talaga yun. As a mom, try nyo rin na magkaroon kayo ng diary sa mga anak ninyo para alam na yung lumalabas, alam na yung kailangan, na prepare ninyo. Although kung marami kayong anak, I don't know how to handle everything. Pero itong iisang anak na nga lang, medyo nangangarag din ako kasi ang laki na pala ng gastos ngayon at talagang sobrang habang tumatanda sila ay more than obligations na yung naibibigay natin sa kanila. So, yun lang. So, isang nag-comment sa akin na paano ko na i-handle ito. Siguro, first is, I'll always ask advice to my mom. Kung paano ako napalaki ng mami ko, nakita ko kung paano niya ako pinaghandaan since elementary, high school to college ako, na talagang fulfillment yung support nila ng mami at daddy ko. Very simple lang ng life namin, pero naitaguyod nila ako makatapos ako ng college. And gustong-gusto ko talaga nitong gawin sa aking anak. Hanggang ano ang pwede kong gawin. Kita nyo naman, talaga nagpapasabay ako, nagpapakpa ako ng mga kutsara, tinidol, kaldero, whatsoever, or anong tinitinda ko for extra income, ginagawa ko talaga. Especially, gusto ko rin talagang makatulong sa husband ko kasi ang hirap ng buhay dito sa Amerika, napakamahal, alam niya ng lahat, kaya oo, maganda ang Amerika, masipag ka magtrabaho, comfortable ang sahod, but you know how to handle everything. Lalo na kung may mga gusto kayong supportahan or may mga piniprepare kayo on the future. Kasi syempre, hindi naman tayo palaging bata, at hindi din tayo palaging may trabaho or malusog. So, you need to prepare everything. Parang kailangan mong balansehin, kailangan mong i-budget na, eto para sa near future, kung makakapag-retire kayo sa Pilipinas, uwi kayo ng Pilipinas, although you want to buy a new house, or eto na yung pagka-college ng anak mo. Hindi kasi pwedeng kailangan pagsabay-sabayin kasi hindi naman tayo anak ng sobrang yaman talaga or constructor or something na sinasabi na talagang kailangan na lang maupo at ibibigay lahat sa'yo, no? So, swerte ng mga ganon. But, this time na may maganda tayong trabaho, malusog tayo, and may mga negosyo tayong maliliit na nakakatulong, you need to have to balance everything. Hindi palaging Pasko at todo bigay. After onwards nga tayo. Kasi yung nangyari ngayong kaswertihan, the following day ay hindi na yun mangyayari. It depends. So, talagang more of discipline talaga tayo. So, I share this you guys of good inspirations na kahit OFW tayo, malayo tayo sa mga mahal natin sa buhay or sa mga anak natin, we will know to handle everything. Mahirap man, pero you have to pray, you have to be sacrificed. Kasi lahat ng sacrifice natin ay may rewards yan, may blessing yan, at eto na nga, diba? Nung nakita ko si Ate Tambing, todo iyak talaga ako, kahit yung tinatawag na sa stage. I-insert ko kung ma-insert ko yung mga pictures at video niya. Ay, tuwan-tuwa kami ng papa niya. Talagang palakpak kami kahit wala kami doon. Kasi we realize that we have a purpose in life din talaga, no? Kasi pag magulang ka,
makikita mo talaga yung purpose mo na, kaya ka pala gumigising ng maaga, kaya pala nananalangin ako na kailangan maging malusog ako, maging maayos ang trabaho namin, maging safe kami dito sa Amerika. Kasi may mga tao kaming gustong tulungan, especially ang aming sarili, although pagtanda namin, and especially yung aming anak, na gusto namin bigyan ng magandang buhay. Para sa near future, stable siya, maayos siya. Kaya lagi ko sinasabi kay Ate Tambe na hindi porket binihisa namin siya, hindi porket pinag-aral namin siya, binibigay namin lahat yung gusto, kailangan may kapalit yun pagdating ng panahon. For me, iba't iba naman kasi ang tema ng mga magulang, This is only my opinion and my experience na sinishare ko sa inyo na ako, I think, hindi naman ako ginanon ni mommy at daddy. Hindi nila ako inobligang magbigay sa kanila, pero dahil alam ko na naging extended family ko sila na sila ang tumulong sa akin habang nagkatrabaho kami mag-asawa sa ibang bansa na walang titingin ng anak namin, kundi sila lang ang pagkakatiwalaan. Kaya talagang tumutulong ako. Kahit nung wala pa si Ate Tambe, nag-Dubai ako, pag-graduate ko ng college, tumutulong na talaga ako kay na mami at daddy. Hindi ganun kalalaki, hindi man naging perfect at bongga lahat. But teacher pa nun si mami, nag-o-office pa si daddy dun sa Coca-Cola. Nag-feeling na ako na ng OFW. At saka talagang very malapit ako sa mami ko dahil isang anak nga ako. Kaya I share with them, pabayad ng ilaw, tubig. I think that time parang 10,000 to 5,000 pesos yung padala ko sa kanila nung OFW pa ako sa Dubai. So, nung nag-Thailand din ako, may anak na kami noon. So, yun, mas malaki ng responsibility ang ginagawa ko talaga. And then, doon ko talaga sinabi na kailangan ko pa rin tulungan yung mga mami ko at daddy ko. Although, they prepare naman ang pagtanda nila, dahil may mga pension naman sila, and then may ipon din naman sila kahit papano, so they can survive. Hindi nila inaasa sa amin talaga todo ni Dingo yung buhay nila, and never sila nang hihingi sa amin. But ako na talaga, sinasabi ko nga kay Dingo na dalaga pa ako or pa kami, wala pa kaming anak, ay talagang ako ay nagbibigay na kina mami. Kaya hanggang pagtanda ko, nakikita ni Tambe na nagbibigay ako. And sabi ni Tambe sa amin, narinig namin ng papa niya, nahayaan mo mami na tutulungan ko kay ni papa kahit papano pagtanda ko. Yung grocery or allowance nyo. Nakakatuwa kasi hindi ko pino-force si Tambe na, kailangan pagtanda mo, pagawa mo kami ng bahay or kailangan tulungan mo kami ng papa mo. Hindi. Kaya kami ni Dingo, binabalance namin lahat para at least kahit papano, kung mag-retard kami sa Pinas or saan man kami mag-retard, kahit papano, ma-prepare din namin yung pagtanda namin na hindi namin iaasa sa aming anak. Yung magkaroon kami ng sobrang kontento at simple ang buhay pagtanda, ay okay na sa amin na makasurvive kami mag-asawa. Ang importante is natulungan namin siya, na i-prepare namin yung dapat, kaya dapat ngayon nag-aaral siya, ayusin niya, bigyan niya ng disiplina ang sarili niya, para sa ganun magkaroon siya ng magandang buhay at magandang trabaho pagdating ng panahon. At yun lang talaga ang pwedeng maipamana namin sa kanya. Ayan. Yun. So, sinishare ko to kasi I'm really proud to Ate Tambe. Wish ko sa'yo, Ate Tambe, lagi ka lang magdadasal, ingatan mo ang sarili mo kapag ikaw ay malusog, palagi kang masaya at mas magagawa mo lahat yung mga gusto mo. Kaya pag-ingatan mo yung katawan mo, and alam mo yon, mag-aral ka ng mabuti kasi itong magbibigay buhay sa'yo in the near future, makisama ng maayos sa mga bagong teachers, mga bagong kaibigan, bagong makikilala. Just respect them, mag-adjust ka sa kanila, kilalanin mo sila ng husto, and you have to be boundaries for everything. Hindi lahat ng tao na mabait, tumatawa sa'yo, okay sa'yo ay okay. So, kailangan talaga ay kutuban mo. So, make it safe, Hindi naman tayo naging masama doon, Ang sa akin lang yung safe ka para less stress, less problema. Alam mo yon, lalo na iba ang buhay ng college, kaya kailangan mas mature ka, mas aware ka, mas handa ka. Kasi nandyan yung iyak, dugo at pawis, but I know you're very strong. Alam kong madasaling ka, humingi ka ng guidance kay Papa God, tuwing kay papasok, mag-aaral para sa ganon mas mag-guide ka at magawa mo ang tama. Yun lang. At nandito lang kami ni Papa mo, lola't lola mo, nina Ate Hazel, Ate Lani, nina Ate Tanya na nagmamahal sa'yo. And we're so proud of you, ate. Alam mo yan, mahal na mahal kita. And thank you talaga sa pagiging mabait mo, matalino mo, maganda.
At alam mo yun, yung very simple na bata. Kaya hanggang kaya ka naming tulungan sa abot na aming makakaya ay gagawin namin para mabigyan ka ng magandang kinabukasan. You know you are my inspiration. For 18 years, wala naman ako naging problema. Pero syempre, may mga pagbabago. Hindi naman perfect ang lahat. Pero natutuwa ako sa'yo na tuwing na pagsasabihan ka, na disiplina ka, ay hindi ka nagtatanim ng galit. Tandaan mo na pag tinutuwid ka, ito'y makakabuti sa'yo para maging aware ka at hindi mo na siya ulitin. Hindi man tayo perfect family, we are not perfect mom, perfect dad, but you know, yung the best na maging maayos, tahimik at kontento at simple tayo at malusog tayo. I'm very happy na ko. It's another blessing din talaga. So, yun lang po ang share ko sa araw na ito sa lahat ng mga mommy na OFW na malayo sa kanilang mga anak. Mahirap talaga. And it's a big challenge kung okay ba yung setup na ganito. Kasi talagang kinutuban ko na okay ba yung setup na everyday, in the morning, nagte-text agad ako, tawag agad ako sa kanya, kung anong kailangan niya, anong nararamdaman niya, may problema ba siya, kamusta ba yung mga friends niya, kasi most of their friends kilala ko, nakukumusta ko, ganun din ang mga pamilya nila. Eh nakakatuwa kasi tuwing umuwi kami ng Pinas, nag-get together kami ng mga mommy, ng mga friends ng mga anak ko. So we know that, nagkwekwentuhan kami kung ano mga nababagong ugali sa mga anak namin, kung anong hindi makakaganda. At ito agad ay kinokonfronta ko yung anak ko in the simple way na hindi siya ma-offend or something. Kailangan kasi talaga na kausapin natin yung mga anak natin. Kasi hindi naman, kung hindi sila nagsasabi, baka nahihiya sila or ayaw nila tayong ma-disturb. Pero for me, lagi kong sinasabi, kahit tulog ako, mag-message siya kung ano nararamdaman niya. At early magising kami ng papa niya or kailangan niya kaming tawagan all the time. We've always been ready kasi magulang niya kami. So, hindi ko nilalagyan ng hallway or cut off ang relationship namin. As long as pwede ka mag-open, na makakagaan sa loob mo, may problema ka, whatsoever, sabihin mo agad para mabigyan ng solusyon. And, you know naman, hindi naman kailangan sabihin lahat sa atin ng ating anak. Kasi ang mga ating anak na may sarili-sariling isip, may mga sarili-sariling secret, but you know, maganda rin na your open communications with your mga anak. Importante yan. Lalo na kung anong nararamdaman nila. Sometimes, kahit alam nating tahimik or simple yung anak natin, marami ang pagbabago. Kasi maraming nangyayari sa mundo. Syempre, lalo na with social media, nakakapag-Facebook ang anak natin, nakakapag-YouTube, nakakapag-Instagram, nakakabasa sila ng kung ano-ano, nakakarinig sila ng kung ano, nakakapanood sila. So, kailangan pa rin talaga nila ng alalay, lalo na nasa poder pa natin sila. So, for me, ganun ako palagi, ganun din yung papa niya, kahit lumalabas siya ng bahay, kung sino mga nami-meet niya, anong kinain niya, anong outfit niya, pag-ating niya sa bahay, kinukumusta agad namin siya, masaya ba siya, kumusta ba ang lakad nila. Kasi sometimes, yung pagiging teller, yung kwentuhan nyo sa isa't isa, mas nagiging magaan ang pakiramdam ng mga anak ninyo at mas, alam mo yun, dun mo matatrain na mas mag-o-open at mas magiging honest yung anak ninyo kahit malayo siya. It is only based my experience kung paano ko napalaki si Ate Tambe. Hindi ako perfect mom, marami akong pagsubok na pinagdaanan, pero copy talaga ako sa mga nobina ko, kay Mother Perpetua, kay Saint Jude, pagsimba ko, pagdadasal ko. Hindi ako perfect na tao, hindi ako perfect na ina, but you know, possible talaga. Sabi ko nga, pag nagko-confess ako kay Father, kailangan mo pa rin i-focus, kailangan mo pa rin maging mabuti kasi meron kang anak na naalalay sa'yo para at least hindi maging pangit yung tingin sa'yo, diba? But lahat naman yon ay naaayon at napakabait ng Diyos kasi talaga yung resulta at yung reward, sobrang blessing. Para kung tumama sa loto, iba sa pakiramdam kapag ikay may anak na patapos mo, naghirap ka, marami kang pinagdaanan, tapos ito yung magiging kapalit, ay big time talaga. Parang feeling ko nanalo ako ng loto. Alam yan ng mga magulang. Doon na nga lang sa pag-labor natin, sobrang hirap, di ba? Yung 9 months mong hinawakan yung anak mo. Kaya, God is good all the time. Sobrang blessed talaga ako sa pagkakataong ito. Sobrang happy ko, hindi mapapantayan. Alam mo yon, ibang blessing to. And I know all the moms out there, nararamdaman yung nararamdaman ko tuwing nagkakaroon ng achievement yung kanilang mga anak. Yun. So guys, yun lang masishare ko sa inyo as a mom.
duty mom ko. College na si Ate Tambe. Excited na ako. Dahil sabi ko nga, bago siya matapos ng college, bata pa rin kami ng papa niya. Kaya sabi ko tayo mag-ipon. Alam mo yon, para tayo makapamasyal, makapag-travel, makapag-banding. And hopefully kung madagdagan kami, pinagpe-pray namin yan, mas masaya kasi mas madami kami. Mas gusto ko rin na magkaroon ng kapatid si ate. Iba yung may kapatid ka na magtutulungan kayo sa hirap ginhawa. Hindi man kayo more than mag-close, diba? But you know, alam mong may sasandigan ka, may kakausap sa'yo, at may tutulong sa'yo in the near future. Sana, ibigay. This year, we're gonna push more. Sana matapos ang taon na to na maibigay. Kung hindi naman, I think it's okay. I think this year is the last day. And hindi agad natupad yung last couples of months. Hindi siya talaga uli nabuo. After 4 months na wala na naman siya. Hindi na lang ako nag-vlog, hindi na lang ako nag-digital diary, hindi na lang ako nag-share. But you know, sabi nga, always have a purpose kung bakit. Basta as long as okay kami, masaya kami, and napapaligiran ako ng pagmamahal at more blessing. Sobrang contento and happy na ako. Dahil lahat naman yun may purpose kung bakit. Kasi alam kong strong ang pananalig at pagdadasal ko sa kanya. Kaya alam ko, araw-araw blessed talaga ako. Marami mang dumadaang pagsubok, pero yun ay dumadaan lang kasi alam kong strong ako dahil kakampi ko siya. Ayan! So guys, thank you for watching my vlog this Saturday. Hopefully this weekend makapag-vlog ako. Wala kaming masyadong lakad kasi talagang nagbabudget kami dahil malapit na rin yung mga ilang travel namin. I think mag-start na yan very soon. Alam niyo naman pag birthday ko, nagka-travel kami. Hopefully makapag-vlog ako kasi sa pupuntahan namin, second time kong pupunta yon, but dito pa rin yun sa Amerika. I'm so excited na bumalik doon kasi hindi pa masyadong winter. Pero I think malamig na siya, like last year in Chicago, sobrang lamig na rin at that time at umuulan na. Pero perfect talaga yung pagpunta namin ng Chicago last year. Sobra ako nag-enjoy, sobra akong na-excite sa paligid. Ang ganda ng Chicago, and hopefully soon, sana makasama namin si Ate Tambe pagbalik doon, diba? But you know, ganun lang talaga ang buhay. Talagang kailangan minsan magkakahiwalay, but hindi ibig sabihin forever na yon. Lagi yung may purpose, lagi yung may reason, ipagdasal talaga natin. And for sure, hindi natutulog ang Diyos. Napapakinggan at nakikita niya tayo sa araw-araw ng ginagawa natin. Ayan! So guys, kinakat ko ng aking vlog. Comment down below sa mga mother out there, OFW, kung paano nyo hinahandle itong mga ganito. For me, parang nakalampas na ako, konting higa na lang. Iba pala talaga kapag mature na yung anak mo, dalaga na, yung may masasandalan ka na, may magbabawal na sa'yo, may magdidisiplina na sa'yo, may kausap ka na palagi, may ka-share ka na sa mga outfit. Last week nga, meron kaming in-orderan kasi, share ko lang to before ending my vlog. Nauso na yung ganitong shoes. Ayan. Excited ako kasi nabanggit ko to si Jamie, yung vlogger na hindi ko na nakikita ngayon. Diyan ko nakita talaga yung kanyang shoes na ganito. Kaya nag-order talaga ako ng madami. Yan talaga. Talagang pinag-ipunan ko yan. I asked permission to my husband, kina mami. Nagustuhan ng anak ko. First time. Nakakatuwa kasi pareho kaming may ganito. Pareho brown. Kaya bilang mami parang nakakatuwa kasi nakakapag-share na kami ng outfit. Kahit magkaiba kami ng fashion, minsan nagkatagpo din. Kaya ang saya. So guys, yun ang masishare ko sa inyo. Love ninyo mga anak ninyo kahit malayo pa. Hindi naman porket malayo tayo ay kailangan maging mahigpit tayo, maging mataray tayo, or ipakita natin na binubuhay natin sila. Hindi ko rin sinasabi na kailangan maging maluwag tayo. Siguro maging balance lang din. And I don't know kung pareho ba tayo. So iba't iba din naman yan ang pag-uusap sa pamilya. But lagi yung tatandaan na hindi lang natin basta kikilalanin yung anak natin sa loob ng bahay. Make it sure pag nalabas sila, mas kumustahin natin sila, mas kausapin natin sila kasi mas grabe yung nakikita nila sa labas kaysa nasa loob. Para mas mag-guide natin talaga sila. At ipagdasal talaga natin mga parents na we always been strong, we always been good health para mas masubaybayan natin sila at maibigay pa rin natin yung best para sa mga anak natin. So guys, thank you for watching my vlog. Hopefully makapag-share uli ako sa inyo ng moment bilang magulang, bilang ina. Ang sarap pong maging mommy. Try nyo yan, mahirap man, mahal man, pero you know, being a mom, grabe yung rewards para kang nanalo din talaga sa loob.
So guys, thank you for watching my vlog. And hopefully, makapag-vlog ulit tayo very soon. Nasubaybayan naman natin ang first day of college ni Ate Tampi. Goodbye guys! Don't forget to like, to share, to comment, and subscribe our channel. See you again in my next Duty Mommy vlog. Bye guys! Lucy Marian Daniela with honors. Loyalty Award Silver Medal. St. Ferdinand Parish Service Award Gold Medal. Filipino Club Active Member. Association of Children of Mary Immaculate Active Member. Choir Active Member. Dimesa Kisha Irene Abdon with honors. Active Cadet Girl Scouts of Lucena City Council, Girl Scouts of the Philippines Active Member, Science Investigatory Club Active Member. Ibarle Ian Austria with high honors. Espeleta Diva Thank you.